Situation. Precast joists with typical section as shown are cast during a concrete strength using a concrete strength FC prime of 27.5 megapascals. The resulting tensile strength FT is 2.75 megapascal. So once again, given na dito yung rupture modules, no? Ganyan talaga si ma'am sa si examiner, no, binibigay niya na yung rupture modules, no, madalas. Pero kung hindi, syempre gagamitin natin yung sa NSCP provision. Okay, so the joists are to be simply supported on a span of 6 meters. The unit weight of concrete is 23.5 kilonewton per cubic meter. You are given the following data. So given yung mga dimensions. So 200 itong A, yung B naman ay 150. Tapos yung C, 500. Yung F, 150. Yung E, 150 din. Tapos yung D, 200. Ayan. So, unang question, find the cracking moment. So, to find the cracking moment, again, to redefine, pag sinabi po natin cracking moment, ito yung minimum na moment na magpapaumpisa ng tensile crack dun sa reinforced concrete. Ngayon, dito sa problem na ito, wala namang binanggit sa problem statement, pero based on the orientation of the cross-section, this will be subjected to positive bending. So let's assume na it is being subjected to positive bending. Okay? So wala siya sa problem statement ha, pero let's assume na lang kasi dapat ano yun naka-specify. Pero normally naman kasi total sinabi niya to, simply supported, no? At dahil kapag simply supported ang isang beam, 'di ba, it will be subject to pure positive bending. So ibig sabihin yung bending moment natin pag ganito. Okay, why is that important? That's important because we need to know exactly where is the extreme concrete tension fiber. Why? Kasi doon mangyayari yung cracking na binabanggit natin dito. So in this case, dahil sa positive bending, ito ngayon ulit yung extreme concrete tension fiber. Ito namang nasa top, ito naman yung extreme concrete compression fiber. So syempre magbe-base tayo dito sa extreme concrete tension fiber in finding the cracking moment. But now, we will need to know first ano yung neutral axis or nasaan yung neutral axis. Kasi di ba, para ma-compute natin yung cracking moment, once again, magbe-base lang yung computation natin sa bending stress. Di ba, ang bending stress ay MC over I. So, gagawin lang natin tong tensile stress. Ito magiging cracking moment. Kasi ito, yung C, papunta sa tension side or extreme concrete tension fiber over the gross moment of inertia. Okay? Now, of course, kung rectangle ito, walang problema sa pag-define ng CT. Wala rin problema sa pag-define ng gross moment of inertia. Now, kaya lang ngayon, hindi na siya rectangle. So, anong gagawin? So, what we would do is we would first subdivide this into simpler shapes. Ang naiisip ko na magandang subdivision dito ay pwedeng ito. Hanggang dyan. Yan. Okay, section 1 yan. Tapos ito, dalawang triangle. Sabihin ko na lang na pareha silang section 2, total symmetrical naman. Tapos ito yung section 3. So, dalawang rectangle, dalawang triangle. So, tatlong sections. Okay? So, let's define kung nasaan yung neutral axis nito. So, let's say ang neutral axis niya ay located dito. Assume lang ito, no? Hindi naman importante kung tama yung assumption. Let's say nandyan yung neutral axis. Ayan. So, i-define natin yung location ng neutral axis. Pwede kasi from the top, pwede from the bottom. So, kayo bahala. Sa akin, gawin ko na lang na from the bottom. Ayan. Para, ayan na rin mismo kaagad yung city natin. Kung ano man yan. Na Y bar. Kung ano man yung distance na yan, yan na rin kaagad yung city natin. Kasi yan yung location ng extreme concrete tension fiber. Okay, so para malocate muna yon, we will apply Varignon's theorem.
Okay? So, magmo-moment area tayo, summation of moment area. Okay? Sa bottom tayo mag-base. So, we have, ang total area, tawagin kong 80 times y bar equals yung moment ng mga subdivided shapes. So, yung area 1, y1, plus, yung area 2, dalawa to no? So, gawin ko na lang times 2 ha, area 2. Tapos y2 plus area 3 times y3. Where y1, y2, and y3 are the location of the centroid of each shape from the bottom. Okay, so ito, ano ba ang location ng centroid nito from the bottom? Dahil rectangle yan, mula bottom hanggang dito muna, that's 200. Tapos mula bottom hanggang dito, that's ano bang height nito? So, di ba ang height nito ay 300? 300 kasi siya. So, ibig sabihin, yung centroid niya ay nasa half ng 300. So, in short, nasa 200 plus 150, no? 200 plus 150. Tapos, ito namang Y2, yung centroid naman itong dalawang triangle na to, nandito. So, located siya at a distance Y2 from the bottom. So, ano yung distance na yun? So, mula dito hanggang dito muna sa base ng triangle, that's exactly 200. And then from here to here, so remember, ang centroid ng triangle ay 1/3. No, 1/3 from its base. So, ibig sabihin, 1/3 ng 150. Okay, 1/3 ng 150. And lastly, yung centroid netong 3, dahil rectangle lang naman yan, that will just be half of 200. Okay, so half lang ng 200 or 100. So, isulat na natin lahat. Siguro para hindi humaba, no, yung computation natin. So, itong area total is just A1 plus dalawang A2 plus A3, di ba? Itong A1, area 1 is 200 by 300. Okay, tapos itong A2, area ng triangle, so 1/2, 150 by 150. 1/2 base times height. Base times height. So, ang base natin, 150. Ang height natin, 150 din. Diba? Tapos yung area 3 natin is just yung area 3 is rectangle. So, 200 by 500. Okay? Tapos yung y1. So, again, yung y1 natin ay 200 plus half ng 300. Diba? Yung y2 natin is 200 plus 1/3 ng 150. Tapos yung y3 natin is just 1/2 ng 200. Okay, so again ha, ito, mula dito hanggang dito, 200. Mula dito hanggang dito, kalahati nito. Tapos ito naman, ito, no? Mula dito hanggang dito, 200. Mula dito hanggang dito, 200. So mula dito hanggang doon sa centroid is 1/3 nung height na 150. And then lastly, mula dito hanggang dito is just half ng 200. Okay, and from there, we should be able to calculate for y bar. So solve natin yung y bar. Okay, so we have, so dito diretsuhin ko sa calculator So ito kunwari area 1 ko. Tapos yung y1 ko, i-compute na natin. 200 plus 1/2 ng 300. Plus dalawang area 2 lagay natin sa B. Area 2 nasa B. Tapos, that's 200 plus 1/3 ng 150. Plus, area 3 times y3. So, ang y3 natin is just half ng 200 or 100. Over yung total area is area 1 plus dalawang area 2 plus area 3. Okay, press calc. I-define natin area 1. Ang area 1 ay 200 by 300. Ang area 2 ay 1/2 base times height. And then ang area 3 ay 200 by 500. Okay, so that will be our y bar. So 200.68. 200.68 millimeters. So from the bottom. Okay? So ang next na kailangan nating computerin guys is yung, okay na to. Ito na rin kasi yan eh. Di ba? Ito na rin yan. No, yan na rin yung CT natin. Ang next na kailangan natin computerin, yung gross moment of inertia naman. Ang problema ngayon, kailangan natin i-transfer lahat ng mga moment of inertia ng mga shapes na to papunta dito sa neutral axis. Okay, so magta-transfer formula tayo ha. So, transfer formula.
Okay, so di ba I NA is equal to summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. Okay, so tatlo yan. Tatlong shape. I mean, apat pala technically, pero tatlo kasi dalawa, parehas lang naman to. So, times 2 lang natin to. So, unahin ko na kagad to ah. So, ang centroidal moment of inertia nito is B H cubed over 12. So, B is, ano yung B nun? 200, tas ang H 300. So, 200 by 300 cube over 12. Plus yung area niya, tapos D squared. So, ano yung D? Di ba yung D is yung distance ng sarili niyang centroid papunta dun sa neutral axis. So, ito yung D1. So, ano yan? Gaano yan kalayo? Well, normally, ang ginagawa dito para mas mapabilis yung pag-compute ng distance na yan is gagamitin natin to palagi. No? Always use this. So, actually, store ko na yan sa calculator. Store natin sa Y. Yan. So, para mapadali, tingnan nyo, dahil ang basis natin kanina sa pagkuha ng Y-bar sa Varignon's theorem is from the bottom, so gamitin na lang natin itong mga distances na to. I mean, ito pala. Dahil from the bottom naman yan. So, kunwari, ito yung Y1, di ba? So, mula dito hanggang dito, ito yan eh. Kailangan lang natin i-minus to para makuha to. So, bali, ito minus ito. No, bali, ito minus ito. Ito yun. Okay, kaya yung D1 natin, this value minus Y bar. So, lagay ko na lang. So, magiging 200 plus 1/2 ng 300 minus Y bar squared. Yan yung para sa rectangle na nasa yung area 1. Okay? Next, how about area 2? So, area 2 naman. So, plus. So, ang centroidal moment of inertia ng triangle ay BH cube over 36. Di ba? BH cube over 36. So, BH cube over 36. Plus, area 2, D squared. So, ano naman yung distance ng centroid niya papunta sa neutral axis? So, ito na lang gamitin ko. So, hinahanap natin, ito, gano'n to kalayo? Gano'n yan kalayo? Okay? So again, ang basis natin galing sa ilalim dahil nakuha naman natin yung Y-bar galing sa ilalim. So 'di ba? Wala sa ilalim hanggang dito, ito 'yun. 'Di ba? 200 plus 1/3 nitong 150. Ibabawas lang natin 'to. Ano ba 'to? 'Yan yung Y-bar. Okay? So we will have 200 plus 1/3 ng 150 minus Y-bar. Tapos don't forget squared. Okay? Tapos lahat ng to, we have to multiply by 2. No, kasi dalawa yung ano natin area 2 eh. So same lang din naman yung distance nito. Yan din yung D2. Okay? And lastly, para naman kay area 3. So si area 3, ito naman yung distance niya, D3. So ganun pa rin yung idea niyan, ima-minus natin yung location ng centroid niya which is half ng 200 dun sa Y bar para makuha natin to. Alright, so we have plus B H cube over 12 plus area 3 times 200 over 2 minus Y bar squared. Okay, and that will be our gross moment of inertia. Kapitin natin. So we have 200 by 300 cube over 12 plus area 1 nakalagay kay A. Tapos ito guys, yung 200 plus half ng 300, di ba ano na yan? Half ng 300 kasi ano 150 no? So 150 plus 200, so that's 350 already. 350 minus Y bar squared. Plus 2 times 150, gawin ko na lang to the fourth over 12 plus area 2 na nakalagay sa B. Tapos, we have 200 plus 1/3 ng 150. Di ba yung 1/3 ng 150, 50 lang? Di ba? So, ibig sabihin, 250 lang to. Minus Y bar squared. Okay? And then lastly, 500 by 200 cube over 12 plus area 3, C. Tapos, this is 100 minus Y bar. So, para lang umikli.
And this will be our gross moment of inertia, no? So that is 3.27 times 10 to the 9, or pwedeng 3,273.87 times 10 to the 6. Millimeters to the 4. Okay? So ito, store natin sa calculator. Ayan, lagyan natin sa M. Okay, now that we have that, we can now proceed in our computation of the cracking moment. So from here, let's just solve for the cracking moment. Ito, cross multiply mo doon, tapos ito di-divide mo dito. So therefore, our cracking moment is just Ft times I gross over C. And that is, ang Ft na binigay, 2.75 megapascals. Okay, tapos I gross, ito, 3273.87 times 10 to the 6 over CT. So yung distance, don't forget, yung CT natin ito. Bali yung Y bar na mismo, which was 200.68. Okay, so again, ang units na to ay millimeter to the fourth. Ito naman ay Newton per millimeter squared kasi siya ay megapascals. And then ito ay millimeters. So cancel ito, square na lang to, tapos another mm sa ilalim, cancel na naman. So mm na lang. So ang units natin ay Newton millimeter. So para maging kilonewton meter, di-divide lang natin yan ng 1,000. I mean ng 1 million. So therefore, this is just 2.75 Ig over Y or Cp. Okay, so this is in kilonewton. This is in kilonewton. This is in Newton millimeter. So para maging kilonewton, we will just divide this by 1 million. So 44.86. So the cracking moment is 44.86 ba yan? 86 kilonewton meter. Ayan. Okay? And dito the answer is actually 44.10. So guys, double check ko lang yung computation baka okay, kasi may konting discrepancy eh. So double check ko lang yung IG, yung gross moment of inertia. So 200 by 300 cube over 12. Area 1, tapos yung area 1 natin ay 350 to, no? Kasi ang half ng 300, 150 plus 200, so 150. 350. Tapos y squared plus 2 times, ito naman, ito, sorry, meron akong na-overlook. So ito pala, over 36 pala ito, kaya pala may discrepancy. See sa triangle, no? Tapos ito, 250, tapos 500 cube over 12. Okay na ata, no? So, yan. So, 3. So, magbabago lang ng kaunti. So, 3217.62. Okay, so, ito, store ko sa calculator. Tapos, let me recompute this. So, lalabas, ayun. So, 44.09. So, may konting discrepancy lang. 09 kilonewton meter. And that will be our answer. Okay, so that's why the answer is 44.10. All right, next. How much total uniform distributed load can the joy safely carry based on the cracking moment? So pinapahanap ano yung bali W, no? Yung total. So total, no? So W. So di ba sinabi niya naman na simply supported? So dahil sinabi niya naman na simply supported, so parang lumalabas lang na yung beam na yan, ganito. Di ba? Tapos ang hinahanap lang sa atin, ano yung uniform load na kaya niya kargahin bago mag-crack. Okay, so W. Well, of course, kailangan nating i-base yun sa maximum moment nito. So, di ba ang maximum moment niya nandito sa gitna?
which is WL squared over 8. Diba? Kaya from here, we can just equate this to the cracking moment na na-compute natin. So we will have MCR is equal to W. Tawagin ko na lang WCR kasi cracking uniform load. Tapos L. So yung L dito is 6 squared over 8. Tapos yung cracking moment natin is 44.09. So we will just solve for the cracking uniform load. So divided by 1 million. Tapos times 8 over 6 squared. So that gives us 9.79 or we can just say 9.8, no? Kilonewton per meter. And that will be our answer. Okay, so that's why the answer here is letter C. Next, for number 3, if the joists are reinforced with 325 mm bars with their centroid located 435 mm from the top, determine the cracking moment, and we are given the ratio of the modulus of elasticity of steel to concrete, N is equal to 8. So this time, merong reinforcement. So hindi na siya plain concrete, no? So, for number 3, so bali naglagay na siya ng tension steel dito, ng steel dito. 325 mm. Okay, ang location nito ay nasa 435 mm from the top. So, ganun pa rin to. Ito ay 200. Ito ay 150. Ito ay 150, 150, 200, tsaka 500. So this time may reinforcement. So ano bang pinagkaiba pag may reinforcement? So ang pinagkaiba, syempre, isasama natin itong reinforcement sa pag-compute ng gross moment of inertia. So ang gross moment of inertia kasi, itong IG na to. According to the code, yan yung moment of inertia of the transformed section na before cracking occurs, no? So before tensile cracking occurs. So kumbaga ano siya, ibig sabihin, alam naman natin na ito yung extreme concrete tension fiber, extreme concrete tension fiber. Ang idea kasi sa reinforced concrete design, once na nag-crack na yan, hindi na natin isasama, ine-neglect na natin yan. Kumbaga, kung nasaan man yung neutral axis, let's say, nandito yung neutral axis. So, anything above this will be under compression. So, compression na to. Tapos ito, under tension. Tapos yung tension na nag-crack na, ine-neglect na natin yun. So, ganun yung nangyayari. Kapag nag-crack na yung concrete natin. Pero dito kasi, ang hinahanap lang, what is the cracking moment? So, dapat, yung gagamitin natin na moment of inertia is before pa nag-occur yung cracking. Kaya kasali pa ito, tapos kasali rin yung bakal. Pero dahil yung bakal at saka yung concrete, magkaibang material, kailangan natin i-convert sila sa single material. And normally, ang ginagawa kapag reinforced concrete is ang kino-convert natin is yung steel into a concrete. Kaya ito. Okay? And para ma-convert natin sa concrete, we will just multiply this modular ratio na sinasabi, yung binigay, ito, dun sa area nung steel. Okay? Kaya ang mangyayari dyan, guys, ganito. Yan. So ito ngayon yung magiging transform section natin. So, itong part na to, yan, yung part na yan, papalitan natin ng equivalent concrete. So lalaki yan kasi multiply mo yung N eh. Ayan. So ayan na yung equivalent concrete. At ang magiging area nito is supposedly N times area ng steel. No? Supposedly N times area. Kaya lang, sabi ko nga, kapag nagko-compute kasi ng cracking moment, kino-consider muna natin na uncrack pa siya. So dahil uncrack pa siya, ibig sabihin sa portion na to, meron pang concrete.
Kaya, ibig sabihin, meron siyang mag-overlap. So, yung nag-overlap na yon kailangan nating ibawas. At yung nag-overlap na is basically yung original na area ng steel. Ito, nandito. Di ba bilog yan kanina? So, nag-overlap kasi. So, para hindi madoble yung count natin, ima-minus natin yung nag-overlap na area ng steel. So, that's why, sa computation, ang nangyayari kapag uncrack, ito ay nagiging n-1 times AS. Okay, kapag uncrack. No? Kapag uncrack. Alright? So that's why we have there n-1 AS. So ang AS, dito ko na lang isulat sa gilid, ang AS is basically area lang ng total steel. So tatlong pi over 4 times 25 squared. Okay? So this time, ito yung transform section natin. Ayan, uncrack kasi nga ang kinocompute natin ay cracking moment. So dahil dyan, kailangan natin ngayon i-recalculate um, yung location ng centroid. Kailangan natin i-recalc kasi ngayon may bakal na. So, hindi na natin pwedeng i-adapt to. Hindi na natin to pwedeng i-adapt kasi this time, meron ng bakal. Kanina kasi wala pang bakal. Di ba? So, we will need to consider this. So, ibig sabihin, tatawagin ko ulit ito na neutral axis natin. Let's say, ito yon. So, ibig sabihin, ito naman yung y-bar. Panibago nating y-bar. Na magiging yan din yung CT natin. Okay, so we will once again apply Varignon's theorem. So we will take summation of moment area, okay, at the bottom. Okay, so basically same lang kanina ito. Total area times y bar is equal to area 1. So ganun pa rin. Y1 plus dalawang area 2, y2 plus area 3, y3. Except that, ngayon, meron na tayo nung area ng steel. No? So meron na tayo area ng steel. So plus n-1 AS, tapos yung location niya, kung ano man to, y4. So yung location niya from the bottom. So currently, alam naman natin na itong overall depth na to is 500, di ba? Kasi 150 plus 150 plus 200, that's 500. So ibig sabihin, yung location niya from the bottom ay 500 minus 435. And that is 65. And that is 65. So 65 lang yung ano natin, yung y4. Okay, so once again, ito ulit ay magbabago nga ito ay A1 plus dalawang A2 plus A3 plus n-1 AS. Ito naman, still 200 by 300. This is still 1/2, 150 by 150. This is still 500 by 200. And then, ito naman, dahil etong n ay 8, 'di ba? So magiging 7 times ito. Yan, magiging ganyan. Okay? And then once again, this is 65. Ito, yun pa rin. Same lang kanina tong tatlong to. Same lang kanina. Okay? And all we have to do is solve for y bar. So, y bar. Okay? So, actually, kung nasave ko pa dito yung tinype natin kanina, pwede pa yun eh. Hindi na. Nabura ko na. Pero anyway, okay lang. So, alpha A. Tapos, ito to. Dito tayo mag-base. Ito pala. So, alpha A. Tapos, di ba ito, this is 200 plus half ng 300. So, 350. Okay, plus dalawang area 2. Tapos, ang moment arm niya ay 200 plus half na, 1/3 ng 50. So, that's 250. Plus area 3. Tapos, ang location ng area 3 ay nasa half ng 200. So, 100. Plus area, yung NAS. So, lalagay ko na lang siya sa D. Tapos, ang location niya
ay nasa 65 from the bottom. Over total area, area 1 plus dalawang area 2 plus area 3 plus yung banibagong area natin na n-1 AS. Tapos press calc, ito wala tayong babaguhin, yan pa rin yun kanina. Ito na lang, i-define natin. So 7 times 3 pi over 4 times 25 squared. Ayan. So this will be our new y bar, 193.43. Ayan. Okay? So therefore, from there, anong next? Kailangan naman natin kunin yung moment of inertia. No? Ito, transfer formula ulit tayo. So actually, ito rin lahat yun. Ito rin lahat yan. Madadagdagan lang tayo nung sa steel. No? Madadagdagan lang tayo nung NAS. So copyhin ko lang to guys. Ito rin lahat yan. Yan. Yan din yun. Ayan. Alright? So yan din yun, no? Plus, dadagdag lang natin yung, so hindi ko naman nilagay anong value ng y bar, no? So bali yung y bar natin mag-iiba, no? Ito pa rin. Ito naman. So store natin sa y. Okay? Tapos plus, ito ngayon, pagdating dun sa steel, wala na siyang ICG kasi negligible yung ICG niya dahil masyado siyang manipis, no? Yung thickness na to masyadong maliit. Ang thickness niyan 25 mm lang eh. Kaya supposedly ano 'yon? Ito times ito cube over 12. Dapat ganon, no? Kasi rectangle siya. Pero normally ang ginagawa dun sa steel ay nineneglect na lang yung ICG niya. Ang maiiwan na lang is etong A tapos yung distance squared. Okay? Kaya ang mangyayari ngayon, ito ay n-1 AS, tapos yung distance squared niya is, di ba, ito yung centroid natin, tapos ito yung centroid ng bakal. So, ito yung distance na to. Ito yung distance 4. So, ano yan? So, as you can see, from the bottom hanggang dito, yun yung y bar. From the bottom hanggang dito, yun yung 65. So, iba minus na natin yung y bar at 65. Ayan. So, yan na yun. Okay? So, again, sa calculator ko, ito nakalagay sa A. Ito nakalagay sa B. Ito nakalagay sa C. And then itong buong to nakalagay sa D. Okay? Sige, kumpitin na natin. So we have, nandito pa ba to? Kung nandito pa sana, wala na, nabura na. Kung nandun pa sana, pwede natin gamitin. So dadagdagan lang natin. 200, 300 cube over 12 plus A. Tapos ano nga to? 350 minus y bar squared plus 2 times 150 to the fourth over 36 plus area 2 times, anong ulit yan? Di ba 1/3 ng 150, 50? So plus 200, so 250. 250 minus y bar squared. And then plus 500 times 200 cube over 12 plus area 3 na nasa C. Tapos ito ay 100 minus y bar squared plus itong buong to nasa D. Tapos 65 minus y bar. Ayan. Okay, so press equal. So yan ngayon yung moment of inertia natin. That is 3397.26 times 10 to the 6. Times 10 to the 6 millimeters to the 4. Okay, so store natin sa calculator. Ayan. Tapos after this, we can now compute the cracking moment. Applying the same formula, that is Ft Ig over Ct. So this is 2.75 and then this is 3397.26 times 10 to the 6 over Ct is,
ano yung complete na? 193.43. Okay, so again, you will just divide this by 1 million para maging kilonewton meter. So we have 2.75 moment of inertia over C. Okay, and that gives us 48.3 na lang, 48.3 ay kilonewton meter. So supposedly the correct answer here is 48.3. Okay, for number 2. And that's how we solve this problem.